Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago natin simulan ang sandaling ito ng panalangin, inaanyayahan ko kayong ihanda ang inyong puso at patahimikin ang inyong isipan. Kung ang panalangin ito ay nakatao sa inyong espiritu, pindutin ang buton na like at mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification dahil ang simpleng gawaing ito ay nakakatulong sa panalangin ito na maabot ang iba pang buhay na nangangailangan din ng biyaya ng Diyos upang ang espasyong ito ay maging bahagi ng inyong pang-araw-araw na pakikipagtagpo sa panalangin at sa presensya ng Panginoon. Ngayon, nang may pananampalataya at tiwala, sama-sama tayong pumasok sa banal na oras na ito at ilagay ang ating mga sarili sa harap ng Diyos na nakikinig, tumatanggap at kumikilos. Mahal na Panginoon, sa pagsikat ng araw sa umaga na ito, ako ay lumuhod sa iyong harapan upang purihin ang iyong banal na ngalan. Ikaw ang Diyos na umabot sa akin sa kadiliman ng aking kasalanan, ang tagapagligtas na hindi tumanggi sa makasalanang tulad ko. Sa umaga na ito, Panginoon, nais kong talikuran ang lahat ng aking mga pagkakamali at magsimula ng bagong buhay sa iyong mga bisig. Tulad ng sinasabi sa banal na kasulatan, ang iyong mga awa ay bago bawat umaga at hindi kailanman nauubos ang iyong habag sa mga lumalapit sa iyo na may pusong tapat. Kaya naman, Panginoon, narito ako upang hilingin ang iyong kapatawaran, upang tanggapin ang iyong biyaya at upang magsimula ng landas tungo sa kabanalan. Huwag mo akong bayaang maligaw sa daan ng kasamaan, kundi gabayan mo ako sa liwanag ng iyong katotohanan. Naway linisin mo ang aking puso mula sa lahat ng karumihan at pagmamataas at punan mo ako ng iyong banal na espiritu. Panginoong Hesus, ikaw ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Ako ay nagpapasalamat sa iyong sakripisyo sa krus, kung saan ibinuhos mo ang iyong dugo upang matubos ako mula sa kadiliman ng kasalanan. Walang ibang paraan upang makabalik sa Ama kundi sa pamamagitan mo lamang. Ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Sa umaga na ito, Panginoon, ako ay dumadalangin na sana ay tanggapin mo ako bilang anak, kahit na ako ay hindi karapat-dapat. Alam kong marami akong pagkukulang, marami akong mga pagkakasala, ngunit naniniwala ako na ang iyong awa ay higit na dakila kaysa sa aking kahinaan. Kaya naman, Panginoon, hinihiling ko sa iyo ang kapatawaran para sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa gawa, sa salita at sa isip. Hugasan mo ako ng lubos at gawing dalisay ang aking kaluluwa. Ama sa langit, ikaw ay mapagmahal at mapagpatawad. Alam kong kahit ilang beses pa ako nagkasala, ang iyong pag-ibig ay walang hanggan at ang iyong kapatawaran ay laging handa para sa mga nagsisising puso. Sa umaga na ito, nais kong talikuran ang aking dating pamumuhay na puno ng kadiliman at kamangmangan. Nais kong maglakad sa bagong buhay kasama mo, isang buhay na puno ng liwanag, pag-asa at kapayapaan. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ang sinumang nasa kay Kristo ay bagong nilikha na, ang luma ay lumipas at narito ang bago. Panginoon, gawing totoo ito sa aking buhay ngayon. Alisin mo sa akin ang lahat ng bisyo, masamang ugali at pagkakasala na pumipigil sa akin na maging malapit sa iyo. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na tanggihan ang tukso at manatiling tapat sa iyo kahit sa gitna ng pagsubok. Banal na Espiritu, ikaw ang tagapagturo at tagapag-alaga ng aking kaluluwa. Sa umaga na ito, ako ay nananawagan sa iyo upang punan mo ako ng iyong presensya. Gabayan mo ako sa bawat hakbang na aking gagawin ngayong araw at turuan mo ako kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung minsan, Panginoon, nalilito ako at hindi ko alam ang tamang landas na dapat kong tahakin. Ngunit naniniwala ako na sa pamamagitan ng iyong gabay, hindi ako maliligaw.
ipakita mo sa akin ang mga pagkakataon upang maglingkod, magmahal at magpatawad sa iba, tulad ng iyong pagmamahal at pagpapatawad sa akin. Alisin mo sa akin ang anumang pagmamataas, kayabangan o pagkasuklam sa kapwa at palitan mo ito ng kababaang loob, habag at tunay na pag-ibig. Naway maging instrumento ako ng iyong kapayapaan sa mundong ito. Panginoong Hesus, alam ko na ang buhay na ito ay puno ng mga hamon at pagsubok. Maraming beses akong nadapa at nabigo, ngunit sa bawat pagbagsak, ikaw ay nariyan upang ako'y bangunin. Sa umaga na ito, hinihiling ko sa iyo ang lakas upang makaharap ang anumang darating na pagsubok sa araw na ito. Kung darating man ang sakit, kahirapan o lungkot, naway tulungan mo akong manatiling matatag sa pananampalataya. Huwag mo akong hayaang manghina o sumuko sa gitna ng unos ng buhay. Ipaalala mo sa akin na ikaw ay laging kasama ko kahit sa pinakamadilim na sandali. Tulad ng sinabi sa kasulatan, kahit na ako'y lumalakad sa lambak ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ay umaaliw sa akin. Panginoon, sa iyo ako laging sumasandal at umaasa. Mahal kong tagapagligtas, maraming tao sa mundo ngayon ang nag-aalinlangan sa iyong pag-ibig at kapangyarihan. Marami ang naliligaw sa landas ng pagdududa, ng bisyo at ng kasalanan. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na sana'y tulungan mo din silang makita ang iyong liwanag. Gamitin mo ako bilang instrumento ng iyong biyaya upang maipakita ko sa iba ang kagandahan ng buhay na nasasaklaw ng iyong pag-ibig. Naway maging saksi ako ng iyong mga kahanga-hangang gawa at naway maging inspirasyon sa aking kapwa upang bumalik din sila sa iyo. Panginoon, kung ako man ay nabigyan ng pagkakataong magpatawad sa iba, tulungan mo akong gawin ito ng buong puso tulad ng iyong pagpapatawad sa akin. Alisin mo sa aking puso ang anumang galit, puot o paghihiganti at palitan mo ito ng mapagpatawad na espiritu. Ama naming mapagmahal, sa umaga na ito, ako ay nag-aalay din ng panalangin para sa aking pamilya. Panginoon, kung may pagkakasalaman na nangyari sa aming tahanan, kung may away, hindi pagkakaunawaan o pagtatampuhan, hinihiling ko sa iyo ang iyong mapagpagaling na kamay. Ibalik mo ang pagmamahalan, paggalang at pagkakaisa sa aming pamilya. Gabayan mo ang bawat isa sa amin upang maging mabuti, mapagmahal at mapagpatawad. Lalo na sa mga bata, Panginoon, protektahan mo sila mula sa lahat ng kasamaan at tukso ng mundo. Bigyan mo sila ng matatag na pananampalataya at ng takot sa Diyos. Naway lumaki silang mga taong may pagmamahal sa iyo at sa kapwa. Panginoon, kung mayroon mang karamdaman o sakit sa aming pamilya, hinihiling ko sa iyo ang pagpapagaling. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng mga himala at naniniwala ako na wala kang imposible. Panginoong Hesus, sa mundong ito maraming mga tao ang nahihirapan sa pananalapi. Marami ang walang trabaho, walang makain at walang tirahan. Panginoon, ako rin ay dumadalangin para sa mga taong ito. Sana'y pagkalooban mo sila ng pagkakataon upang makabangon mula sa kahirapan. Bigyan mo sila ng lakas ng loob, ng talino at ng pagpapala upang makahanap ng paraan upang umunlad. Kung ako man ay isa sa mga taong nahihirapan sa aspetong ito ng buhay, Panginoon, hinihiling ko sa iyo ang iyong tulong. Huwag mo akong hayaang mawalan ng pag-asa o manghiram ng mali upang makaraos lamang. Sa halip, turuan mo akong magtiwala sa iyo at maghintay sa iyong tamang panahon. Alam kong ang iyong plano para sa akin ay mas higit pa sa aking inaasahan at naniniwala ako na sa takdang panahon ipapakita mo ang iyong mga biyaya. Banal na Birhen Maria, ina ng aming Panginoong Hesukristo, ako ay lumalapit din sa iyo ngayong umaga upang hilingin ang iyong panalangin at pag-aaruga. Ikaw ay ina ng lahat ng mga mananampalataya at alam kong ang iyong mga panalangin
ay malakas sa harapan ng iyong anak. Idalangin mo ako, Maria, upang ako ay mabigyan ng lubos na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ng pagnanais na magbago ng buhay. Turuan mo akong maging mapagpakumbaba at masunurin sa kalooban ng Diyos tulad ng iyong pagsasabi, "Ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Naway matuto rin akong magtiwala ng lubusan sa Diyos kahit hindi ko maintindihan ang kanyang mga plano. Maria, ikaw ay aming ina ng laging saklolo, kaya naman, huwag mo kaming pabayaan sa aming pangangailangan. Panginoong Hesus, sa umaga na ito, nais ko ring ipanalangin ang aking kalusugan at ang kalusugan ng lahat ng mga taong may sakit. Panginoon, kung may karamdaman man akong dinaranas, pisikal man o emosyonal, hinihiling ko sa iyo ang pagpapagaling. Alam kong ikaw ay may kapangyarihang magpagaling ng mga bulag, pilay at mga kitongin, at naniniwala ako na ang kapangyarihang iyon ay nabubuhay pa rin hanggang ngayon. Kaya naman, Panginoon, hipuin mo ako ng iyong kamay at gawing buo ang aking katawan at kaluluwa. Kung ang sakit na ito ay bahagi ng iyong plano upang ako'y lumaki sa pananampalataya, bigyan mo ako ng lakas upang tanggapin ito ng may pasensya at pag-asa. Ngunit kung ito ay maaari nang alisin, Panginoon, hinihiling ko sa iyo, gawing maayos ang lahat. Ipanalangin ko rin ang mga may malalang sakit sa ospital, ang mga nag-aagaw buhay, at ang mga walang pag-asa na ayon sa mga doktor. Panginoon, ipakita mo sa kanila ang iyong awa at kapangyarihan. Ama sa langit, ako ay nag-aalay din ng pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap ko mula sa iyo. Salamat sa buhay, sa kalusugan, sa pamilya, at sa lahat ng mga pagkakataong ibinigay mo sa akin upang magbago at lumago sa pananampalataya. Salamat sa pagkain sa aming hapag, sa bubong sa aming mga ulo, at sa mga taong nagmamahal sa amin. Salamat din, Panginoon, sa mga pagsubok, sapagkat sa pamamagitan ng mga ito, natututo akong lumapit sa iyo at umasa sa iyong kalooban. Tulad ng sinabi sa kasulatan, alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Kaya naman, Panginoon, kahit ano pang dumating sa aking buhay, ako ay magpapasalamat at magtitiwala sa iyo. Naway hindi ako maging mangmang sa iyong mga biyaya, kundi laging may pasasalamat at papuri sa aking mga labi. Panginoong Hesus, sa umaga na ito, ako ay naghahandog din ng aking buong araw sa iyo. Lahat ng aking mga gawain, mga salita at mga isipin ay naway maging kapuri-puri sa iyong paningin. Kung may trabaho akong kailangang gawin, Panginoon, tulungan mo akong gawin ito ng may dedikasyon at integridad. Kung may mga taong makakasalamuha ko, turuan mo akong makitungo sa kanila ng may pagmamahal at respeto. Kung may mga desisyon akong kailangang gawin, gabayan mo ako upang pumili ng tama at ayon sa iyong kalooban. Huwag mo akong hayaang gumalaw ng walang iyong pahintulot, kundi naway ang lahat ng aking ginagawa ay sumasalamin sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, kung ako ay makakasakit ng loob ng iba ngayong araw, bigyan mo ako ng kababaang loob upang humingi ng tawad. Kung ako naman ang masaktan, bigyan mo ako ng lakas upang magpatawad agad. Mahal na Panginoon, sa huli, nais kong ipanalangin ang kapayapaan sa aking puso. Alam kong ang tunay na kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi maaaring mawala kahit anong unos ang dumating sa buhay. Kaya naman, Panginoon, hinihiling ko sa iyo ang kapayapaang iyon. Alisin mo sa aking puso ang lahat ng takot, pagkabalisa at pag-aalinlangan. Palitan mo ang mga ito ng pagtitiwala, pag-asa at pagmamahal. Naway maramdaman ko ang iyong presensya sa bawat sandali ng aking buhay at naway hindi ako mawala sa iyong pag-ibig. Panginoon, kung minsan natatakot ako sa kinabukasan, sa mga bagay na hindi ko pa nakikita o nalalaman,
Ngunit ipinaalala mo sa kasulatan na huwag kaming mag-alala sa bukas, sapagkat ang bukas ay mag-aalala sa sarili nito. Sapat na ang bawat araw ang sariling mga problema nito. Kaya naman, Panginoon, turuan mo akong mamuhay sa kasalukuyan na may ganap na tiwala sa iyo. Panginoong Jesus, habang nagtatapos ang unang bahagi ng aking panalangin ngayong umaga, nais kong ulitin ang aking pangako sa iyo. Panginoon, nangungako ako na magsisikap na mabuhay ng ayon sa iyong kalooban mula ngayong araw. Hindi na ako babalik sa aking dating mga kasalanan. Hindi na ako titingin sa likuran, kundi ako ay maglalakad pasulong tungo sa liwanag na ikaw. Alam kong mahirap ang landas ng pagiging Kristiyano, ngunit naniniwala ako na sa iyong tulong, kakayanin ko. Tulad ng sinabi ni San Pablo, lahat ay magagawa ko sa pamamagitan mo na nagpapalakas sa akin. Panginoon, kung ako ay madapa, bangunin mo ako. Kung ako ay manghina, palakasin mo ako. Kung ako ay maligaw, ibalik mo ako sa tamang daan. At sa lahat ng oras, naway maging paalala mo sa akin na ako ay mahal mo, na ako ay pinili mo, at na ako ay kabilang sa iyo magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Naway magkaroon kayo ng linggong puspos ng pagpapala ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Minamahal kong mga kapatid na patuloy na kasama natin sa sandaling ito ng panalangin at espiritual na pakikipag-isa, nais kong magsalita ng direkta sa puso ng bawat isa sa inyo. Ang panalangin ating ipinagdasal ng magkakasama ay hindi lamang mga salitang binigkas sa hangin, kundi isang taos-pusong daing na umaakyat sa trono ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. At alam ko, nang may buong katiyakan ng aking pananampalataya na pinakinggan ng Diyos ang bawat salita, bawat pagsusumamo, bawat hibik ng inyong mga puso. Kilala niya ang inyong mga pangangailangan bago pa man ninyo ito maipahayag, at ang kanyang awa ay handang ibuhos sa bawat naghahanap sa kanya ng may tapat at nagsisising puso. Ngayon, mga minamahal, nais kong humiling sa inyo ng isang napaka-espesyal na pabor, isang simpleng kilos, ngunit may napakalaking kapangyarihang magparami ng biyaya ng Diyos. Kung ang panalangin ito ay umantig sa inyong puso, kung inyong naramdaman ang presensya ng Espiritu Santo na kumikilos sa inyong kalooban, kung inyong naranasan ang kapayapaang tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay, buong puso kong hinihiling, pindutin ninyo ang like sa bidyong ito. Ang simpleng kilos na ito ay hindi lamang tanda ng pagsang-ayon ng tao, kundi isang paraan ng pagpapahayag sa digital na mundo na ang Diyos ay mabuti, na may kapangyarihan ang panalangin at nakarapat dapat hanapin ang Panginoon. Kapag ginawa ninyo ito, mauunawaan ng algorithm ng platapormang ito na mahalaga ang nilalamang ito at sisimulan itong ipakita sa libo-libo hanggang milyon-milyong tao na nangangailangan din ng salitang ito ng pananampalataya, ng panalangin ito ng pag-asa, ng espiritual na balsamo para sa kanilang mga sugatang kaluluwa. Magnilay tayo, mga kapatid. Sa mismong sandaling ito, may mga taong nasa desperadong kalagayan, may mga pusong wasak, may mga buhay na winasak ng kasalanan, karamdaman, kalungkutan at pinansyal na pagkabalisa. May mga inang umiiyak para sa kanilang mga anak,
May mga amang nababalisa kung paano itataguyod ang pamilya. May mga kabataang naliligaw sa droga at bisyo. May mga matatandang iniwan at nakalimutan. May mga may sakit na walang pag-asa sa mga higaan ng ospital. Kaya't hinihiling ko sa inyo, mga minamahal, ibahagi ninyo ang panalangin ito sa inyong mga grupo ng pamilya, sa mga kaibigan, sa social media, sa WhatsApp, Facebook, Instagram, at sa lahat ng platapormang inyong ginagamit. Huwag kayong mahiya na ipakita sa mundo na kayo ay mga Kristiyano, na naniniwala kayo sa kapangyarihan ng panalangin at na nagtitiwala kayo sa Diyos. At ang panalangin inyong ipinagdasal ay maaaring siyang eksaktong mensaheng kailangan nilang marinig upang matagpuan muli ang daan pabalik sa Diyos. Ngunit upang mangyari iyon, upang makarating sa kanila ang mensahe ng kaligtasan at pag-asa, kailangan ninyong gampanan ang inyong bahagi. Kailangan ninyong ibahagi ang bidyong ito. Kapag ibinabahagi ninyo ang panalangin ito, kayo ay nagiging mga kasangkapan ng Diyos, mga digital na misyonero na nagdadala ng mabuting balita ni Hesukristo sa mga lugar na marahil ay hindi na mararating ng isang pari. Kayo ay nagiging mga katuwang sa gawain ng ebanghelisasyon at tinitiyak ko sa inyo na hindi pababayaan ng Diyos na mawalan ng gantimpala ang kilos na ito ng pag-ibig at espiritual na kawanggawa. Bukod dito mga kapatid, inaanyayahan ko ang bawat isa sa inyo na iwan sa mga komento ang inyong mga kahilingan sa panalangin. Ang espasyong ito ay hindi lamang isang channel ng mga video, kundi isang tunay na tolda ng panalangin, isang virtual na santuwaryo kung saan nagtitipon ang mga kaluluwa upang sabay-sabay na dumulog sa Ama sa Langit. Isulat ninyo sa mga komento ang anumang nagpapabigat sa inyong puso. Huwag kayong matakot na magbukas at maging marupok sa harap ng Diyos at ng komunidad na ito ng pananampalataya. Maaring ito'y panalangin para sa paggaling ng isang may sakit na kamag-anak, para sa trabaho, para sa pagkakasundo ng pamilya, para sa kalayaan mula sa bisyo, para sa panloob na kapayapaan, anumang inyong kailangan. At ako kasama ang lahat ng mga kapatid sa komunidad na ito ay mamamagitan para sa bawat isa sa inyo ihaharap ang inyong mga hangarin sa dambana ng Panginoon. At para sa mga nagnanais gumawa ng pampublikong pahayag ng pananampalataya, para sa mga gustong magpahayag ng propesiya sa kanilang sariling buhay, iminumungkahi kong isulat ninyo sa mga komento ang pariralang ito. Panginoon, sa umagang ito, ako ay dumadaing para sa isang himala. Sabihin ninyo ito nang may pananampalataya, may paninindigan at may katiyakang ang Diyos ay makagagawa ng higit pa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip. Kapag ito'y inyong ipinahayag sa publiko, pinasisigla ninyo ang inyong pananampalataya at ipinahahayag sa espiritual na daigdig na kayo ay naniniwala sa Diyos ng mga imposible, na hindi kayo sumusuko sa mga kalagayan at na alam ninyong buhay ang inyong manunubos at may kahangahangang plano para sa inyong mga buhay. Inaanyayahan ko rin sa sandaling ito ang mga hindi pa nakasubscribe sa channel na ito na mag-subscribe na ngayon. I-click ninyo ang subscribe at i-activate ang notification bell upang hindi ninyo makaligtaan ang alinman sa mga panalangin, pagninilay at mga mensahe ng pananampalatayang ibinabahagi namin dito araw-araw. Nilikhang may malinaw na layunin ang channel na ito. Maging isang espiritual na kanlungan para sa mga kaluluwang uhaw sa Diyos. Maging bukal ng tubig na buhay sa isang tuyot at tigang na mundo. At maging ilaw sa gitna ng kadiliman ng henerasyong labis na nangangailangan ng pag-asa. Kapag kayo ay nag-subscribe at nag-activate ng notifications, tinitiyak ninyong sa bawat umaga o sa anumang oras ng araw na inyong kailangan, mayroon kayong mapupuntahang salita ng pananampalataya, makapangyarihang panalangin, at sandali ng pakikipagtagpo sa Diyos. Hindi ito basta isa pang relihiyosong channel sa internet. Hindi mga kapatid.
Ito ay isang espasyong iniaalay sa Panginoon, kung saan may kalayaan ang Espiritu Santo na kumilos, kung saan ipinahahayag ang salita ng Diyos ng walang pagpapahina o pakikibagay sa diwa ng mundo, at kung saan ang doktrinang Katoliko ay inihaharap sa kanyang kalinisan at kabuuan. Dito kayo makatatagpo ng tunay na espiritual na pagkain, lakas upang magpatuloy kahit tila lahat ay laban sa inyo, aliw sa gitna ng mga pagsubok at mga dahilan upang purihin ang Diyos kahit nasa gitna ng mga bagyo. Ang channel na ito ang inyong permanenteng tolda ng panalangin, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Kapag kailangan ninyong iangat ang inyong puso sa Diyos. Nais kong malaman ninyo, mga minamahal kong kapatid, na tapat ang Diyos. Hindi siya tao upang magsinungaling, ni anak ng tao upang magsisi. Ang kanyang ipinangako ay kanyang tutuparin. Kung ipinangako niyang sasamahan kayo araw-araw hanggang sa wakas ng panahon, kanyang gagawin. Kung ipinangako niyang ang mga umaasa sa Panginoon ay magpapanibago ng lakas, mangyayari iyon. Kung ipinangako niyang walang sandatang hinulma laban sa inyo ang magtatagumpay, makakaasa kayo na iyon nga ang mangyayari. Ang Diyos na nagbukas ng dagat na pula para makatawid ang Israel. Ang Diyos na nagpabagsak sa mga pader ng Jericho. Ang Diyos na nagsara sa mga bibig ng mga leon sa yugib ni Daniel. Ang Diyos na bumuhay kay Lazaro matapos ang 4 na araw. Ang Diyos ding iyon ay buhay at kumikilos sa inyong buhay ngayon. Hindi siya nagbago, hindi niya nawala ang kanyang kapangyarihan at hindi niya kayo nakalimutan. Kaya sinasabi ko sa inyo ng may buong autoridad bilang lingkod ng Ebanghelyo ni Kristo, huwag kayong panghinaan ng loob, huwag ninyong iwaksi ang pag-asa. Huwag kayong sumuko sa kawalan ng pag-asa. Kahit pataliwas ang sinasabi ng mga pangyayari, kahit pa negatibo ang naging hatol ng mga doktor, kahit pa dumarami ang mga bayarin at kapos ang pera, kahit pa wasak ang relasyon at tila wala ng solusyon, magpatuloy kayong maniwala, magpatuloy kayong manalangin, magpatuloy kayong magtiwala sa Diyos, sapagkat ang imposible sa tao ay ganap na posible sa Diyos. Dalubhasa siya sa pagbabaligtad ng mga imposibleng sitwasyon, sa pagbabago ng mga disyerto tungo sa mga hardin, sa pagpapatubo ng buhay kung saan dati may kamatayan, at sa pagdadala ng kagalakan kung saan dati may lungkot. At ipinoproklama ko sa bawat isa sa inyo na nanonood ngayon, ang himalang inyong hinihintay ay paparating na. Ang sagot ng Diyos ay pinakawalan na mula sa langit at bumababa patungo sa inyo sa sandaling ito. Ang paggaling na inyong hinihiling ay mahahayag. Ang pananalaping tulong na inyong kailangan ay darating sa tamang oras. Ang pagkakasundong inakala ninyong imposible ay mangyayari. Ang kalayaan mula sa mga bisyo at espiritual na tanikala ay matutupad. Sapagkat narinig ng Diyos ang inyong daing, nakita niya ang inyong mga luha at alam niya ang inyong pagdurusa at nahabag ang kanyang puso sa inyo. Kung paanong nahabag siya sa balo ng Nain, sa bulag na si Bartimeo at sa babaeng Samaritana sa balon, gayon din siya nahahabag sa inyo ngayon at iniuunat ang kanyang makapangyarihang kamay upang kayo'y itayo, pagalingin at ganap na ibalik. Kaya't manatili kayong matatag sa pananampalataya, mga kapatid, nakaugat at itinayo kay Kristo at sagana sa pasasalamat. Hanapin ninyo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Huwag ninyong hayaang agawin ng mga pagsubok ang inyong kapayapaan. Huwag ninyong pahintulutan ang kaaway na maghasik ng pagdududa sa inyong puso at huwag kayong mabagabag ng mga hangin ng pagsubok. Alalahanin ninyo ang mga salita ng Panginoong Hesus. Sa sanlibutan ay may kapighatian kayo, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko ang sanlibutan. At kung nagtagumpay si Kristo, tayo rin ay magtatagumpay sa Kanya, sa pamamagitan niya at kasama niya. Bago tayo magpaalam,
Nais kong ipagkaloob ang huling pagpapala sa bawat isa sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Pagliwanagin nawa niya ang kanyang mukha sa inyo at ipagkaloob ang kanyang biyaya. Ibaling nawa niya ang kanyang tingin sa inyo at ipagkaloob ang kapayapaan. Naway ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ang magbantay sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Naway ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat ngayon at magpakailanman. Naway mamagitan para sa inyo ang mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at ating Ina, at balutin kayo ng kanyang mapagkalingang balabal. Naway samahan kayo ng mga anghel ng Panginoon saan man kayo magpunta, inililigtas kayo sa lahat ng kasamaan at panganib. Pagpalain nawa kayo ng Diyos ng sagana sa banal na linggong ito at magpakailanman. Manatili kayo sa kapayapaan ng Panginoon tayo ay nagtipon at patuloy na magtitipon sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.